Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Isa ako sa mga patuloy na naiengganyong makinig sa inyong programa sa tuwing bumabiyahe ako patungong trabaho. Ako nga pala si Mariela, 23 years old ng Taguig. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan ang kwentong ibabahagi ko sa inyong radio program. Iniisip ko kasi na baka OA lang ako, Kuya Poy, at baka mag-backfire ito sa akin. Siyempre, sa edad kong ito, masasabi kong bata pa naman ako para pumasok sa ideya ng pagpapakasal. Ang totoo po kasi niyan, may kasintahan ako na 45 years old. Seaman itong si Lemuel. At aminado akong maginoo, responsable, mabait at galante naman ang boyfriend ko. Nakilala ko si Lemuel sa isang dating app at hindi ko ina-expect na aabot na pala ng 1 taon ang aming relasyon. Actually, hindi na kami dumaan pa sa mahabang proseso ng ligawan at agad-agad ay naging opisyal na ang aming relasyon. Para sa akin kasi bakit pa magpapaligoy-ligoy kung doon din naman ang punta noon, di ba Kuya Poy? Pero sa kabila niyan, feeling ko napasobra naman si Lemuel. Matapos na yayain niya na nga akong magpakasal. Yan ay matapos ang huling uwi niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, kung bakit naman umuo rin ako sa kanya. Feeling ko kasi ay wala ako sa sarili nang bitiwan ko ang mga katagang yon. Pakiramdam ko, Kuya Poy, hindi pa ako ganoon kahanda na pumasok sa panibagong yugto ng buhay ko kasama ang kasalukuyang boyfriend ko. Sobrang bilis ng lahat ng pangyayari. At sa sobrang bilis ng pacing, ay namanhikan na nga itong si Lemuel sa mga magulang ko at nakipag-usap na rin ito sa isang wedding coordinator para sa paghahanda nga sa aming pagpapakasal. Sa isip-isip ko, teka lang naman, napakabilis naman yata. Hindi na ako makahabol pa sa sobrang bilis. At sa puntong ito, hindi ko na rin alam kung anong tamang reaksyon ang dapat namang ibabaw sa akin sa napaka-speedy na desisyon ni Lemuel para sa aming kinabukasan. Minsan na namin ito napag-usapan ni Lemuel pero hindi ko akalaing ganoon kabilis na magdesisyon ang boyfriend ko. Sinabi ko naman ito sa kanya kahit palipasin na muna namin ng ilang taon, baka balikan muli namin ito. Pero ayon kay Lemuel, matanda na raw siya at gaya niya ay gusto na rin itong magkaroon ng pamilya. Yung tipong may sasalubong sa kanya sa tuwing dumadaong ang sinasampahan niyang barko. Naintindihan ko naman si Lemuel, Kuya Poy, pero na-realize ko na hindi pa pala ako handang pumasok sa gustong setup ng boyfriend ko. Hindi ko gusto ang plano niya. Gusto ko munang lasapin ang edad ko. Gumala with my friends at iba pang pag-explore sa buhay na pwede ko pang gawin. Masama bang piliin ko muna ang sarili ko sa pagkakataong ito? Hindi ko in-open up sa kanya ang mga bagay na ito dahil ayokong mag-alala siya lalo pat nasa malayo nga siya. Alam kong excited at pinaghahandaan ng husto ni Lemuel ang future namin pero hindi parehas ang naging takbo ng utak naming dalawa. Wala naman sa isipan ko na lokohin o hiwalayan pa si Lemuel. Sadyang hindi lang talaga ako handang pumasok pa sa pag-aasawa. Umaasa ako na sana ay dumating ang pagkakataon na maintindihan din ito ni Lemuel. Maraming salamat sa pagkakataong maitampok ninyo ang aking storya at umaasa ako na makakakuha ako ng payo mula sa inyong programa at mula sa maraming nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Mariela. Dear Kuya Poy, Mariela at Lemuel, napakabilis, napaka-speedy ng mga pangyayari. Pero unang-una, ganito na lamang, bibilisan lamang din natin pero gagawin nating malinaw ang mga ipapayo ko sa iyo, Mariela, kaya makinig ka. Unang-una, hindi dapat na sinasagot ng pabiro o ng biglaan at para ba hindi pinag-isipan ang isang taong seryosong nagyayaya ng kasal. Okay? Mali yun. Ang pagpapakasal ay isang sagradong sakramento at hindi yan isang laro ng laban o bawi. Kung hindi pa talaga handa, sabihin mo na agad na kailangan mo pa ng panahon at wala namang masama doon, Mariela.
kahit na nakahanda na kasi ang lahat. Pero ang mismong may katawan ay hindi pa, masasayang lang ang lahat ng preparasyon na yan. At huwag nyo rin pong gagawin para sa iba pa natin mga kapatid, na huwag nyo gagawin na parang safety net, yung annulment, kapag ka napunta ka sa maling tao dahil sa kamamadali mo o kaya dahil nahihiya ako kasi namanhi ka na siya, kaya sige na, tuloy na lang. O kaya nabigla ka lang dahil parang spur of the moment, kilig na kilig ako sa kanya, kaya ako sumagot ng oo, sige pakasal na tayo. Huwag niyo hong gagamitin yung annulment dahil unang-una, for practical reasons, mas mahal magpa-annul kesa magpakasal. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya Mariela, sabihin mo na, ganitong pagkakataon pa lang, siguro naman hindi niya mamasamain. After all, kailangan mo lang ipaliwanag sa kanya na kailangan mo ay yung time pa para mag-enjoy. Kung hindi talaga at nagmamadali na talagang itong si Limuel at pagpapamilya na, anak na yung gusto niya, kasi pwede naman magkaroon ka ng anak sa kahit sino na lang Kung gusto mo talaga ng anak, o pwede kang mag-ampon ng bata na aalagaan, pero iba pa rin yung pagiging magulang. Ngayon, kung iiwan-iwan niya lamang din yung anak niya sa'yo, just so kapag uwi siya, meron siyang at medyo kinukulang pa ang inyong pagmamahalan talaga sa isa't isa, parehas kayong nasa mali pa. Tigilan nyo muna yung usapan ng pagpapakasal, or might as well you just need to slow down a bit, At hindi minamadali ang pagpapakasal, hindi minamadali ang pag-ibig. It takes time, Sabihin mo kay Limuel at sabihin mo rin yan sa sarili mo, Mariela. After all, katawan mo yan, hindi ka pa handa, mahirap yung parang pinahinog ka sa pilit. Hindi masarap ang lasa ng kahit anong prutas o kahit anong gulay na ganoon. At ganoon din sa tao. Kapag yung napilitan ka lang sa isinagot mo, hindi magiging maganda ang resulta nito.